Alleluia, 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 Alleluia. Your words, Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of the disciples of Jesus who were listening said, "This saying is hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer walked with him. Jesus said to the 12, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. This Mass, we welcome the different pilgrims who come here to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Lalo na ho sa mga galing sa ibang lugar, lumuwas pa ho, nagtungo ho dito sa Quiapo at hindi kompleto ang pagbisita sa Quiapo kung hindi nakadaan sa dambana at tahanan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya ang dambanang ito ay tahanan ng bawat Pilipino. At dito din tayo nakakasumpong ng pag-asa mula sa Panginoon. Ang Poong Nazareno, siya ang bukal ng pag-asa natin. At gano'n naman sa paglalakbay. Gano'n naman sa bawat peregrinasyon. In every pilgrimage, we journey from one place to a place that we call holy and sacred. Kaya ang dambanang ito ay hindi lang isang lugar, kundi ang dambanang ito ay banal na pook, banal na lugar. Dahil sa lugar na ito, katagpo natin ang Diyos. Diba? Para sa atin, may respeto tayo sa simbahan. Mahalaga ang simbahan sa atin dahil nagpapaalala sa atin ito ng presensya ng Diyos. Hindi isang gusali lamang,
Walang anong pinagkaiba ng gusaling ito sa mga gusali na nasa paligid ng simbahang ito. Anong pinagkaiba ng gusaling ito doon sa may malaking building sa may likod ng simbahan? May photo bomber na rin ho kami. Wala naman ho kami magagawa dyan. Pero ang pinagkaiba nun, ang lugar na ito, para sa atin, paalala ng presensya ng Diyos. Ang lugar na ito, tahanan ng Diyos. Kaya sa bawat paglalakbay natin, sa bawat peregrinasyon ng ating buhay, kasama din natin ang Panginoon. Ang Diyos ang kasama, ang Diyos ang kalakbay, at nakikinig tayo sa Kanya mga aral at turo. And that makes your journey here different. Yun ang pinagkakaiba ng pagpunta nyo rito sa Quiapo. Hindi lamang para magpagawa ng salamin, bumili ng bagong speaker sa mayroon, o makisama sa food trip dyan sa may Villalobos. Ang pinagkaiba, narito kayo dahil gusto nyo makipagtagpo sa Panginoon. Siguro pagkatapos, magpapagawa ka ng salamin, titingin ka ng speaker, o mag-food trip ka. But that makes your journey here different because your journey here is an encounter with Christ. Sa atin ng Ebanghelyo, ganda mapansin. At kung babasahin natin ang buo ang Ebanghelyo, simula ko noong Lunes hanggang ngayong Sabado, makikita mo yung buong kwento. Yung buong kwento na ang mga tao hinahanap si Jesus. Tumatakbo sila. Gusto nilang masumpungan si Jesus. Bakit? Kasi pinakain sila. Nakakain na, busog sila. At ang gusto nila, ay punta tayo sa Kanya, baka busogin na naman tayo. Pero sabi ni Jesus, hinahanap niyo ba ako dahil sa mga salitang ginawa ko? Sa mga salita na narinig ninyo, sa kababalaghang ginawa ko, o dahil nabusog kayo? Alin doon sa dalawa ang dahilan, ba't niyo ako sinusundan? At nung nagpahayag si Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay, sinasabi niya, ang kumain ng aking katawan ay magkakaroon ng buhay. Ang uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay. Sabi ng iba, mahirap na turo to. Di namin kayang tanggapin to. Kaya, nag-alisan sila at bumalik sila sa dati nilang buhay. This is what our gospel told us. That when these disciples could not accept and believe what Jesus was saying, what did they do? They left Jesus and they returned to their former ways of life. Bumalik sa dati. Sana tayo mga deboto, dahil nakatagpo natin si Jesus, hindi ka na bumalik sa dati. Dahil nagbabago na ang buhay mo, dahil tinatanggap mo na si Jesus na nagbibigay buhay sa iyo. Siguro yung tanong ni Jesus dito kay Pedro, marahil para sa atin, masakit na tanong. Tinanong niya sina Pedro at ang 12, do you want also to leave? Gusto mo rin bang umalis? Pagkatapos niyang iwan ng mga sumusunod sa kanya, tumingin siya sa 12 at tinanong sila, gusto niyo rin bang umalis? Gusto niya rin ba akong iwan? Pero ang sagot ni Pedro at ang 12,
Panginoon, saan pa ho ba kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay. You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God. Kaya sana sa paglalakbay din natin, sa banal na puok na ito, sa dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno, sa ating pagninilay sa Kanyang salita, magdala din ito sa atin sa pakikipagtagpo sa Kanya. At ang ating pakikipagtagpo sa Kanya ay maging tagpo na nagbibigay pag-asa para sa atin. At sana ang pakikipagtagpong ding ito, bagamat natural din naman sa paglalakbay na napapagod tayo. Wala naman siguro ditong hindi napapagod. Superman lang siguro, no? Kahit nga daw si Jollibee ay napapagod din. Pero sa kabila ng pagod, hayahan din natin na busugin tayo ng Panginoon. Hayaan mo na palakasin ka ulit ng Panginoon. Hayaan mo ulit na bigyan ka ng lakas ng Panginoon na tumayo at magpatuloy sa paglalakbay mo. Dumarating talaga sa pagkakataon na tayo mapapagod. Dumarating naman talaga tayo sa pagkakataon na napanghihinaan tayo ng loob. Ganon din naman sa bawat pilgrimage na ating dadaanan. In every journey that we take, at times we will feel tired. We might feel exhausted. But allow the Lord who walks with you to nourish you, to give you hope and nourish you with His body and blood, that you may stand up again and walk again. At ito sana ang baon natin. Sa pag-alis natin at pagtapos ng misa na ito, naway masumpungan natin kay Jesus Nazareno ang pag-asa natin. At sa pagtanggap natin ng Eucharistia sa misang ito, hayaan mo rin na busugin ka ng Panginoon, bigyan ng lakas ng patuloy ka maglakbay, tumayo ulit, maglakbay ulit, kasama si Jesus. Amen.